Myanmar is in a state of chaos after the military took control civilian authorities and placed democracy icon Aung San Suu Kyi and other civilian elected leaders under arrest. We'll discuss this in depth here at the place where journalists meet to discuss pressing issues that matter to you. Welcome inside the press room. Hello, everyone. Good day, and thank you for joining us inside the press room. I am your host, Romel Lopez, the region's editor of Press1.ph. Before we proceed, a big shout out to the University of Nueva Cáceres in Bataan. Special mention to Assistant Dean Russell Brian Malyari and Ms. Faith Taguines and the BA Communication students of UNC Bataan who always watch our program. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Kasama po natin ngayon dito sa loob ng press room ang ating mga usual na kasama. Una na po ang ating editor, si Mr. Felipe Salvosa. Hello, Ipe. Hi, Romel. Magandang araw. And hello also to Manny Mogato, our resident analyst and columnist. And welcome, Manny Mogato, ang ating editor at large. Ay, magandang araw, Romel at Ipe. At binabati ko rin ating mga listeners at viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at kagaya po ng sabi namin, kung meron kayong mga comments and suggestions, iiwan nyo lang po yon sa ating comment section dito sa ating YouTube channel. Okay, simulan natin ito, gentlemen, ang ating diskusyon. Malaking issue ito dahil kapitbahay natin ang Myanmar o ang dating Burma at nagkaroon bigla ng malaking balita, nasa gitna tayong pandemic tapos may political turmoil. So before tayo mag-analyze in depth, hingin lang natin, Ipe, siguro, paliwanag natin sa ating audience, very quickly, ano yung mga circumstances that led to this? Parang may revolution, no? Parang EDSA na ba itong nangyayari dito sa Myanmar? Well, una, nung nagkaroon ng eleksyon sa Myanmar nung nakaraang taon, I think noong November, so mas malaking, alam niyo, parliamentary system sa Myanmar, no? Although yung sistema na yon parang medyo medyo merong ganansya yung military na nag-rule sa Myanmar prior to this experiment in democracy. Pero despite that, mas malaki yung napanalo ng majority ng partido ni Aung San Suu Kyi, yung democracy icon nila, Nobel Peace Prize winner, no? Right. Kaysa noong previous elections, no? So ang nangyari, according to some analysts, is na-frustrate daw di umano yung political ambitions ng pinuno ng military ng Myanmar. No, ang military ng Myanmar, meron din silang sariling partido. No? May partido silang pinatakbo nung eleksyon nung nakaraang taon, pero mahina ang showing. No? So natalo sila ng partido ni Aung San Suu Kyi, yung National League for Democracy. So, ang nangyari, as the new parliament, as the new ministers were about to be sworn in noong February 1, nagbiglang nagdeklara ng takeover or coup, no? Coup d'etat. Nung ang military nung February 1, na-record pa nga yung pagpasok ng mga tangke doon sa isang Facebook aerobic video ng isang teacher, no. Nung 'di ba yung military ng Myanmar nagpatayo ng bagong syudad, no. Nag-carve sila ng entirely new city more than a few years ago, about a decade ago. Ang hirap yung i-pronounce, Naypyidaw, no. So nakita mo yung kanilang main road going to the parliament is 20 lanes. Mas malapad pa sa Commonwealth Avenue, 20 lanes. Tapos pumasok ang mga tangke, no. So nangyari inaresto nila si Aung San Suu Kyi at saka yung iba pa mga leader ng partido niya, tapos i-detain. Nandun pa din daw sila nasa parliament pa rin daw sila sa parliament complex. So ang nangyari, ang militar nag-declare ng state of emergency ng isang taon. No, ng isang taon. Tapos, akala mo kung anong ikakaso nila kay Aung San Suu Kyi. Ang kinaso nila kay Aung San Suu Kyi, illegal importation of handheld radio sets. Tapos yung kanilang presidente, I think yung presidente nila, Manny, dati ring member ng militar, if I'm not mistaken.
Yun naman, Presidente, ang kaso, coronavirus restrictions, violation of coronavirus restrictions. So, since then, merong mga hospital workers na nagprotesta, no, tumigil sa trabaho to protest the takeover. Tapos sa all over Myanmar may mga protests, no. Nakita natin to sa pamamagitan ng foreign news agencies, no. Pasalamat tayo, may mga foreign news agencies na nagpapadala pa rin ng mga larawan at storya coming out of Myanmar. And obviously this has been deplored by Western governments, particularly yung bagong upong Pangulo ng Amerika, si Joe Biden, no? I think nag-warning pa si Joe Biden ng sanctions. No? So, hindi na to, well, Manny will explain it a lot better than me, pero hindi na to bago sa Myanmar. No? The last time na uupo dapat si Aung San Suu Kyi, nag-take over ang militar, no? At nagtayo sila ng junta. Ang tawag nila yata doon dati SLORC, State Law and Order Restoration Council. No? So, I don't know kung anong tawag ng junta nila sa sarili nila ngayon. Ngayong may 1 year state of emergency. Mag-iisip na naman sila ng bagong magandang pangalan. Ang tanong dyan, anong gagawin ng Association of Southeast Asian Nations? Ay. Yan ang magandang tanong. Yung immediate community. Tanong ko rin niya kay Manny, ano sa tingin niya yung mangyayari sa ASEAN, sa susunod na ASEAN meeting, sa ASEAN Summit? Manny, veterano ka sa pag-cover sa ASEAN. Sa tingin mo, anong magiging una response dito ng ASEAN before we go into the response of the bigger international community? Yung ASEAN mahihirapan na makialam dito sa nangyayari sa Myanmar, ano? Kasi yung ASEAN may principle na non-interference sa domestic affairs ng miyembro ng grupo, no? Right. So ayaw lang makialam dito sa Myanmar. Kung bakit masyadong sensitive kasi ang sitwasyon sa Myanmar, kasi kung hindi kayo pamilyar sa Myanmar, isang malaking bansa ito na union, no? Parang US, parang Union of States, no? Etong mga estado sa Myanmar iba-ibang ethnic groups, no? So bago pa nabuo tong Myanmar, gusto nang kumawala nung ilang estado, nung ilang state o ilang probinsya sa Myanmar dahil hindi sila maka-identify ethnically sa pamamagitan ng language at ng kultura doon sa union, no? Yung karamihan dyan, yung Karen State, yung Sia State na border ng China, border ng Thailand, at meron pang maliit na Muslim minority, yung Rohingya, no? Parang parang Pilipinas, parang Indonesia, at parang Thailand na ang gumahawak ng control o nag-unite sa bansa nila yung military, no? So ang natakot ang Myanmar government na kung ihina ang military at lumakas itong mga estado, baka mag-declare ng independence at mangyari yung nangyari sa Yugoslavia, no? Kasi kung maalala sa Yugoslavia nung matapos na mag-collapse yung communism sa Russia at sa Eastern Europe, nagkahiwalay yung mga estado sa Yugoslavia. Malaking bansa rin to, no? Parang Myanmar. Tulad ka ng Bosnia, Herzegovina, Serbia, kung ano-ano pa na nahati rin sila sa religion. May Christian, may Muslim, may Catholics, may Orthodox. Nagkagulo at nagkagera. So yun din ang iniiwasan ng Myanmar na mangyari. At yung ASEAN, ayaw din mangyari yan. Kasi, alam mo sa ASEAN, marami ding separatist movement, no? Tulad na lang sa ating bansa, sa Pilipinas, sa Southern Philippines, yung mga Muslim natin, dati nag-ambisyon na humiwalay sa ating bansa, no? Right. Buti lang ngayon, tinaccept na ng MNLF at ng MILF yung autonomy, kaya natigil yan. Pero meron pa rin mga grupo doon tulad ng BIFF at ng Abu Sayyaf na gustong humiwalay sa Pilipinas. Sa Indonesia meron din. Sa Java, sa Sumatra, no? Yung mga dating Aceh. Sa Malaysia meron din ganyan. Sa Thailand,
sa Vietnam at kung saan-saan pa may mga gustong kumawala, no? So pag sinuportahan ng ASEAN, ng bansang ASEAN yung nangyayaring democratic movement doon, baka magkahiwa-hiwalay ng Myanmar. So yun ang kinakatakot ng ASEAN. Kaya ayaw nilang makialam dyan. So sila hanggang tawag doon lang sa restoration ng order, expression of concern, at yung nga, kasi ayaw nila makialam. Yung China, ganoon din. Ayaw din ganong gumalaw kasi sila ang makikinabang dito kung sakaling awayin nga nung i-pressure nga ng Western countries tulad ng Estados Unidos, ang generals na pawala na yung si Aung San Suu Kyi at yung mga ibang leader, baka lumapit sa China itong mga generals, no? Kasi matagal na siyang umaasa dyan Kung tutusin, malaking interest ng China sa Myanmar dahil halos lahat ng gamit ng militar sa Myanmar binibili sa China. Tangke, armored vehicle, barel, aeroplano, lahat galing sa China yan. Manny, di ba yung makita mo yung parang response official, well, di naman official, but yung official, yung response ng state media doon sa nangyari sa Myanmar, di ba? Paano nila ni-report? Nilagyan nila parang cabinet reshuffle. Pero in fact, coup d'etat ang nangyari. Coup. Na coup d'etat kasi tinanggal yung democratically elected officials Pero sa Chinese media, sa state-run media, cabinet reshuffle daw nangyari. Walang sinabing coup. Walang sinabing coup. Pero ito yung maganda dyan, no? 3 weeks before na nag-coup yung mga generals, nakausap itong junta, yung Chinese Foreign Minister, si Wang Yi. Alala nyo, pumunta na sa Pilipinas yan. Kausap din si Teddy Locsin at ang ating Pangulo, no? Si Pangulo Duterte. Yung pala, nagpunta rin siya sa Myanmar. At during nga nung pag-uusap niya ng mga generals, nagsusumbong ito ba na dinaya raw sila sa eleksyon. Kaya nanalo yung partido ni Aung San Suu Kyi. Dahil yung voters list daw dinaya. Ayan, kaya yun. Kasi alam mo, takot din tong mga general na mawala ng poder kasi sa mahabang panahon, no, almost 60 years na hawak nila yung bansang Myanmar, no? Noong 1962 nag-take over si General Ne Win diyan sa Myanmar kasi nga hindi mo kasundo-sundo yung mga civilian leaders. Sabi niya, ako na nga para tumigil kayo, tumahimik kayo. Dahil matanda na tong si Ne Win, marami ng demokrasya na nabuo, no, sa ating rehiyon. Tulad na lang noong 1986 nagkaroon ng people power sa Pilipinas. So ginaya yan sa Myanmar noong 1988. Nagprotesta rin yung mga estudyante, mga gawa, at napilitan tong si General Ne Win na bumaba sa kanyang pwesto. At tumawag siya ng eleksyon noong 1990. Nanalo nga si Aung San Suu Kyi at yung kanyang partido, yung National League for Democracy. No? Pero ayaw ibigay nung mga general na paupuin. Kaya nag-martial uli sila, take over uli sila. Nung 2011, medyo nahihirapan sila economically dahil masyado na sa ilang isolated kasi ayaw nilang demokrasya. Sinubukan nila mag-eksperimento. Pinayagan nila si Aung San Suu Kyi na umupo, pero ang real power nasa kanila pa rin. No? So, kaya lang, no, unti-unti lumulubag sila, nagkaroon ng free press, no? Nagpasok yung mga Western countries. Alam mo, nung unang panahon, wala kang makitang journalist dyan na foreigner.
Oo, parang China yan, state controlled, Mas no? mahigpit pa sila noon, no? Mahigpit pa. Alam mo, nung bumagyo dyan, 2009, no? Yung malaking bagyo sa kanilang bansa na marami na namatay. Parang Ondoy na nangyari sa... Hindi, parang Yolanda. Handa. Yolanda yung nangyari dyan. Ito yung Nargis, no? Yung nasa Reuters pa ako noon, gusto ako papuntahin ng mga editors ko sa Myanmar. Wala kang tinatanggap na journalist dyan. Mm. So, kailangan kang magpanggap. Mm. So, nagpunta ako sa embassy dito sa Makati. Ang sabi ko, ako, negosyante ng baboy. May calling card pa ako. Napagawa akong calling card na negosyante ako ng baboy ng malaking kumpanya sa Pilipinas. I-explore ng deal doon sa Myanmar. Tumampalad ako dahil yung interview sa akin, yung consul, kilala pala ako. Dahil nakita ako sa rally doon sa labas ng embassy nila. Kaya hindi ako natuloy, no? So yung natuloy doon, ilang kasama ko na hindi nakilala, nagko-cover sila pero patago. Kasi ang visa nila tourist. Pag nahuli ka doon na journalist ka, kulong ka. Kaya yung aking kasama na puti, akala nila turista, pagka may rally, kuha ng picture. Pero siguro napansin siya, susunod na siya. No? Sa takot na, the next day, umalis na siya. Ngayon din dito sa coverage ng kudita, Manny, no? Yun nga, na-mention ni EP kanina, even sa mga nababasa ko, nagkakaroon pa nga ng social media blackout. Kinokontrol nila yung information na lumalabas. Ganito yung marka ng isang communist regime. Narrative dapat controlled. Actually, first time ginamit ito ng Nazi Germany para yung narrative lang nila yung pinaniniwalaan. So, sa madaling sabi, yung version nila ng katotohanan ang dapat ang mananaig at walang ibang viewpoint. Tama ka, Romel, no? Pero kasi ngayon, sa tingin ko, dahil sa explosion ng technology, no, tsaka social media, maski na gaanong control ang gawin ng mga general, mahirap na. No? Mahirap na kasi marami ng paraan. No? Marami ng paraan para mailabas yung balita, no? Kaya ang nakikita natin ngayon sa Myanmar, tumatapak na ang tao. Lumalabas na at nag-resist sa mga general, no? Nagsimula lang yan, yung parang noise barrage nila na pinupukpok yung mga kaldero, kung ano-ano, no? Bubusina ng mga kotse. Ngayon, nasa labas na ng kalye. At may sit-down strike sila, di ba? Kasi even mga government offices hindi nagbukas. Tapos may mga doktor din na hindi na nagre-report sa duty. Malaking implication din yan dahil nasa pandemic din ang Myanmar. At yung mga university, mga eskwelahan, ganun din. May strike din kasama na ang guro at mga mag-aaral, no? So lumalawak. Hindi lang sa Yangon, yung kanilang main city na dating Kapitolyo, kundi sa iba't ibang syudad, no? Tulad ng kanilang bagong Kapitolyo sa Naypyidaw, na itong mga sa kanilang capital ngayon, no? Ito ay nasa gitna ng gubat. Ginawa nila, gumawa silang city sa gitna ng gubat na malaking-malaki. At para makontrol yung nangyayari doon, no? Tulad nga nito, kaya nahuli lahat yung mga civilian leaders, nasa isang lugar lang. Madaling ma-round up sila, no? So itong nababasa natin, no, sa yun nga, nakwento ni Ipe, yung mabuti nandun ang Western media para mabigyan tayo ng picture nangyayari kasi hindi na nga tayo masyado magtitiwala dun sa mga lumalabas from Myanmar dahil kontrolado . So we get perspectives from other journalists and even yung mga pinalalabas sa social media before the outage na ginawa kasi kinontrol na rin ng
ng military junta yung internet connection. So nakikita natin dito mga kabataan ang nag-lead, no, Manny, sa movement. At meron pa nga akong mga nakikitang sign doon na may X is worse but Myanmar's military is worst. May may sulat si Aung San Suu Kyi, no, no, bago siya na-detain, na basically panawagan sa lahat ng tao sa Myanmar na to resist, no, the coup, no, the military takeover. No? Alam mo kasi yung dati kasi, no, parang ang main avenue lang ng social media sa Myanmar, tulad ng Pilipinas, is yung Facebook, no? Right. Pero ngayon kasi napansin ko karamihan ng protest dinadaan sa TikTok. Alam naman natin yung TikTok galing China yan. Tama. So parang sino nagkokontrol? Siguro ayaw kontrolin ng junta yung TikTok kasi alam na sa mga Chinese yan, no? So doon dumalabas ngayon karamihan ng mga protest video. At meron pa nga ritong parang message na nakalagay. Sabi ng mga youth na the military has messed with the wrong generation. Kasi nga yung mobilization ng action against what they have done, ang mga kabataan na ang mas may lakas ng loob na mag-protest. Meaning translated yung online anger nila into palpable and concrete action in the streets. So, alam mo, malaking impluwensya din yung US, ano, dahil sa Hollywood. Siguro napanood ng mga kabataan din sa Myanmar yung Hunger Games, naalala nyo? Oo, tama. Buti na Hunger Games. Ginagamit ng mga kabataan yung ginagamit ng kabataan yung three finger sign. Diba? Three finger salute ng mga character sa Hunger Games. Oo, yung ginagamit ngayon. So parang empower sila kasi nakita nila sa kapitbahay nila yung Thailand na yung may protest din against the king. Right. Ng mga kabataan din ang nanguna. Oo. No? At meron ding protest sa Hong Kong, no? Isa pa rin yan. So, yun ang mga inspiration nila Tama. No? Kung ng 1990, 1988, ang inspiration nila yung people power ng Pilipinas, ngayon yung inspiration nila yung sa Hong Kong at Thailand. At naging call to action nila yung Hunger Games, di ba? Ako hindi ko na maalala yung pelikulang yun Yung tanong ko rito, nagtataka lang ako dahil internally and even sa labas ng Myanmar, hindi ganun kalakas yung suporta na natanggap ng military junta sa ginawa nila. Why do they keep on doing this? Survival yan, no? Romel. Kasi hindi sila dapat bumitaw, no? Kasi yung ang kanilang kinakatakot, pagka bumitaw sila, baka mag-alsahan yung mga probinsya nila at mag-declare ng independence. Magkawatak-watakan yun. Kawatak-watak sila, no? So yun ang kanilang kinakatakot. At kung maalala mo, no, na para ma-unify yung kanilang bansa, kasi sila majority Buddhist, ano? Talagang kinawawa nila yung mga Muslim minority. Yung tinatawag na Rohingya, no? Right. Kaya nung mag-start sila ng crackdown dyan, na ang dami nilang pinatay, sinunog yung mga villages, nagtakbuhan tong mga Rohingya sa kalapit na Muslim country na Bangladesh. At marami sumakay sa bangka, parang yung nangyari nung Vietnam War, yung boat people, no? Right. May sariling version din yung Myanmar ng boat people, itong mga Rohingya. Punta ng Bangladesh, punta ng Southern Thailand, pupunta ng Malaysia. No? So, nagkaroon ng humanitarian crisis. Parang ang total number of refugees nila umaabot ng 750,000. Marami yun. No? Kasi naman, pag naiwan ka sa bansang Myanmar, kung Muslim ka, parang hindi ka lang second class citizen Talagang you are not considered a citizen. Wala kang, diba? Parang Jews na Nazi Germany. Parang nung panahon ng Hudyo, nung World War II. Yeah. Wala silang citizenship, wala silang passport, wala silang identity.
Kasi ituturo sila na alien ng mga Buddhist, ng Ang mga Buddhist majority ng Myanmar. At dahil nga dyan, nawalan nga ng simpatya si Aung San Suu Kyi sa international community dahil imbis na kalingain niya itong mga minority, nagsawalang kibo siya. Kasi maaaring natakot siya na mawala ang support sa kanya ng mga Buddhist na mamaya ng Myanmar. Siguro isang question ko rito for both you, Ipe, and Manny. Hypothetical lang, no? Kung nakikita natin na yung init ng damdamin ng youth ng Myanmar, nakita natin sa social media, and then nag-translate into concrete action sa streets, nakita natin yan. Even with a pandemic, even with the government restrictions against mass gatherings, nakikita nyo ba ito sa Pilipinas anytime soon? Ang masasabi ko lang dyan, yung Myanmar, parang dapat reminder sa atin nung halagaan nung constitutional provision natin that civilian power is supreme over the military. Right. So you can see what kind of power the military can wield, no, if military power is put above civilian supremacy, no? So kaya siguro sana maintindihan din ni mga kagaya ni General Parlade na kapag nag-i-issue siya ng mga threat sa social media, syempre nakakabahala 'yon, ano? Kahit sabihin niyang personal na post lang niyon sa Facebook, the fact is isa siyang opisyal ng militar, lieutenant general pa nga, 3 estrella sa balikat niya, may akaakibat na responsibilidad 'yon, ano. So maganda yung pananalita ng bagong upong Joint Chiefs, chairman of the Joint Chiefs ng ating AFP, no, yung Medal of Valor awardee, no, si General Sobrehana galing sa Sulu, veterano sa Sulu, no? War hero 'yon, at saka 'di ba may nagkaroon ng problema sa kamay niya, no? Nasabugan yata ng bomba. Nasabugan yun, sniper shot, nasira. Nasira yung kamay niya, pero just the same, he rose to the top rank of the military. Maganda yung pananalita niya tungkol doon sa paggalang, pagrespeto sa human rights, no, na dapat lahat ng militar lahat ng members of military should be observing, including Lieutenant General Parlade. Di ba naman? Alam mo, Romel, no? Kasi doon sa Myanmar, masyadong nasikil yung mga mamaya nila for 3 decades, after 1990. So nandun yung nandun na yung mga emosyon, no? Ipon na ba? Na battled up, no? So talagang sasabog 'yan. Sa Pilipinas parang wala ako nakikitang ganyang pagkilos, no? Nakalimutan na natin yung 1986, no? Ay hindi naman siguro, pero ang danger diyan pag naging masyadong repressive ang ating gobyerno, baka magbalik yung ganitong uri ng ng mga movement, Kasi nga yung ginawa ni Marcos parang ginagawa ni Pangulong Duterte, no? Na nagmarsalo si dating Pangulong Marcos at inupo yung mga general sa mga civilian position. Si Pangulong Duterte naman walang marsalo, pero parang ganoon din ang epekto dahil ex-military. Lahat ng civilian position sa ating government mga retired generals na nakaupo, no? Right. Pati ngayon pagbakuna, general lang buno, di ba? Di ba yung dry run din? So yun talagang nakakatakot na baka magbalik yung mga dating pangyayari, no? So, gentlemen, ano yung hope natin dito, not only for Myanmar but also for the country sa atin, sa Pilipinas, when it comes to protecting our
right, especially yung yan, highlight EP kanina, yung sovereign power in uh, running the government or the supreme authority in any democratically elected government is with the people. Sana yung ating pamahalaan led by the Department of Foreign Affairs would join in the pressure sa Myanmar to release the detained officials and install the elected government sa Myanmar. So unfortunately, yung recent tweets ni Secretary Locsin medyo parang out of tune sa mga nangyayari. Meron siya mga sinasabi about Aung San Suu Kyi na parang hindi I don't know. I don't want to pass judgment on that, pero parang wala sa tono yung kanyang mga sinasabi. I don't know. Meron kasing policy sa ASEAN na non-interference in the domestic affairs of the other members. So, and then, well, we can only look to the leadership of the United States. Sana isipan nilang maigi kung anong kanilang magiging strategic action and not as so as not to drive Myanmar, as mentioned by Manny in his column, towards the way of China, where it has closer economic ties and closer economic dependency. So, mangyayari niyan, lalong lalawak yung influence ng China sa ASEAN affairs kapag meron siyang bansa na talagang kaalyado niya sa lahat ng mga policy debates sa territorial disputes sa ASEAN. Lalakas ang influence ng China dyan. Tama. Alam mo, malaking lesson sana sa Pilipinas yung nangyayari sa Myanmar. Kasi kung maalala nyo, 1986 tayo ang nagpasimuno ng democratic movement across the world. Kasi after ng Pilipinas ng 86, sumunod nga ng Myanmar ng 88 at sa Germany. Tama. Nabasag yung wall noong 1989. So malaking inspirasyon yung Pilipinas noong 1986. Sana naman ang ating mga mamayan magising na ipaglaban ang ating karapatan dahil lalong-lalo ngayon sa Supreme Court pinag-uusapan yung anti-terrorism law na nangalib yung ating mga legal luminaries na magkaroon ng chilling effect yung law sa democratic space sa freedom of expression at freedom of speech na nangyayari so sana naman magising na yung ating mga mamayan na ipaglaban itong karapatan ng bawat Pilipino na malayong mapagsalita. And building on that, Manny, yung emphasize mo sa freedom of speech and expression, dito rin nakikita yung importansya talaga ng malayang pamamahayag, lalo na nakita natin sa nangyayari sa Myanmar dahil nga controlled ang flow of information, yung natatanggap na balita. Imagine kung hindi nakapasok ang foreign media doon at wala rin mga lumalabas na balita through social media, hindi natin malalaman ang totoong picture na nangyayari. So, isang lesson din to on media information literacy na dapat sinusuri natin mabuti ang information na nakuha natin. Kasi baka hindi natin alam na kahit na sinasabi pang state media yan, it's all pure propaganda lang. At hindi natin nasasala dahil nga hindi natin nakikita both sides ng issue dahil na mga other interpretations or other coverages ng isang similar event para makita natin ang different perspectives. And through that, gagamit natin yung mga information na yon para makagawa ng tamang desisyon at makareact ng tama rin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. At I think this is the time also that the youth of Myanmar really showed the world na how to use social media for the right purpose this time. At yung rightful indignation nila was really put into good use. At let's hope and see in the next coming days na sana ma-resolve to peacefully at wala naman sanang hindi magandang eventuality na mangyari later on dahil alam natin na even Myanmar is not spared from the COVID-19 pandemic. Tama ka, Romel. Maraming salamat again, gentlemen. Maraming salamat, Ipe. Maraming salamat, Manny, sa pagsama sa akin dito sa loob ng press room at sa
uli himay ng isang napakalaking issue na sana matutunan at na-appreciate ng ating mga audience. Thank you, Romel. Thank you. Thank you, Manny. Thank you. Maraming salamat po sa ating mga audience, sa ating mga listeners. At uli, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like and mag-subscribe sa aming YouTube channel. Magpadala rin po kayo ng inyong mga komento sa ating comment section. Ako po uli, si Romel Lopez, Inside the Press Room. Maraming salamat and God bless you.